Napakainam na maging good-looking at lalo namang maging mainam na mabuti ang kalooban. At yan po ang katangian siguro ng katabi nyo ngayon. Mabuti na, mabeauty pa. So be beautiful inside by being gentle at sabi, and quiet. Hindi maganda yung babae na sobrang bungangera. Malakas magsalita, malakas tumawa. Yung nakita mo na yung ngala-ngala pag tumatawa, kahit maganda yung skin niya, baduy pa rin. Sabi, gusto mo maging magandang babae ka, yung maging mayumi ka. No? Hindi yung pag nakaupo, nakabuka ka. Pag naglalakad, parang kabayo. Kung makakembot, parang karetela sa bako-bakong kalsada. Sabi, kailangan gentle, quiet. Yung nandyan siya, tapos mapapasin, ay nandito pala siya. Hindi ang ingay-ingay niyang, tadang, eto ako. Binabaligtad kasi yun because of the showbiz orientation of today's culture. Kailangan ipinagsikawan mo maganda ka. Kailangan 5 kulay ng buhok mo at mga kintab-kintab pa para katingnan. Tapos pag tinanong ka, spell no. Sabi mo, ano yun? Hindi mo pa kayang spellin pala yung no. Pero ang daming kulay ng buhok mo. So mahalag. Hindi pa samang may kulay, pero dapat pagka naman kinausap ka, ay, hindi lang pala buhay niya, ang buhok niya ang makulay. Pati katalinuhan niya, maganda. Sabi, don't settle for something that is superficial. Because superficial is only for 3 seconds. What can sustain is character. Nakita nyo yung kagagandang mga artista, bakit sa kabila ng ganda, hinihiwalayan pa rin ang asawa? Kasi hindi matiis ang ugali. O hindi matiis yung laging insecure dahil hindi siya secure enough because sa kagandahan ng asawa mo, ang daming umaaligid at sa pagkilos naman niya, mukhang pagbibigyan niya, talagang mababaliw yung asawa mo sa pag-aalala. Kaya ang nangyayari, nagkakahiwa-hiwalay. Inner beauty, good character is a kind of beauty that lasts and God loves. So kung may beauty project, ang beauty project ko, kailangan tumuwid ang buhok ko, o lumiit ang baywang ko, o matanggal ang mga pekas ko at mga kulugo sa mukha, etc. Dapat meron ka ring inner beauty project. Babawasan ko ang kadaldalan, babawasan ko pagchismis, babawasan ko pag-iisip ng masama, mas magiging mabuti akong asawa at ina o ama. Yung inner beauty project. Outer or outward beauty is temporary. It is costly. It's high maintenance. Ang buhok, pag sinunod mo yung arte, hindi na lang sapat ngayon na ginugupit. Kailangan sina-shampoo, kino-conditioner, may leave-on conditioner pa, may highlight pa yan. At ang buhok, pati ngayon, ay nire-relax na rin. Dahil stressed ang buhok. Nagpapaloko kayo sa mga advertising para lahat ng pera nyo mapunta doon, tapos ang ulam nyo, 3 dilis. Hati-hati kayo anak sa dilis, mahal magpa-straight ng buhok ha. Tapos pagpag yung ulo mo, nahihilo ka tuloy. Hindi natin pinagpapapaniwalaan dapat yung mga nakikita nyo na computer-enhanced advertising. Walang ganong buhok sa totoong buhay. But it's really not just about looks, even among men. 1 Samuel 16, 1-7, kala nyo babae lang yun. One day, God said, Samuel, I've rejected Saul and I refuse to let him be king any longer. Stop feeling sad about him. Put some olive oil in a small container and go visit a man named Jesse who lives in Bethlehem. I've chosen one of his sons to be my king. So sabi nitong si Lord, alam mo, sobra na ang mga kamalian niyang Saul na yan. Tama na ang pagiging king. Pipili na ako ng iba. Sige, maganda ka. At huwag kang mag-inarte dyan. Don't be sad for him. We've given him a lot of chances. Magdala ka ng oil, may ipapa-anoint ako sa yung bagong magiging hari ng Israel. So when I show you which one of his sons I have chosen, pour the olive oil on his head. Samuel did what the Lord told him and went to Bethlehem. When Jesse and his sons arrived, Samuel noticed Jesse's oldest son, Eliab. He has to be the one that the Lord has chosen, Samuel said to himself. But the Lord told him, Samuel, don't think Eliab is the one just because he's tall and handsome. He isn't the one I've chosen. People judge others by what they look like, but I judge people by what is in their hearts. Nung makita nito si Samuel ang pagkagwapo-gwapo at pagkatangkad-tangkad na si Eliab, sabi niya, ito na,
Hoy, tumigil ka. Nakakita ka lang na matangkad at gwapo, kala mo yun na. No, hindi siya ang napili ko. Ang tao tumitingin sa panglabas na anyo, pero ako hindi. Tumitingin ako sa puso. Now, don't get the verses wrong. Maraming matangkad na, gwapo pa, maganda pa kalooban. Bonus talaga yon. Ganon din, may mga babaeng ganon, magaganda na, mabubuti pang kalooban. Bonus. Pero sabi, kung yun lang ang pagbabasihan mo, mapapahama kayo lahat. Sapagkat maraming kagandahan ay bihirang maging tapat. Sinabi ng mga matatanda. So what is our conclusion about these readings? How do they relate to us? When you develop yourself, when you seek a partner, when you choose workers, when you appraise others, do not prioritize, do not capitalize on, and do not be proud of just physical beauty. Interviewer kayo, marami kayong i-interviewin, huwag kayong masilaw sa ganda. Mamimili kayo ng magiging papa, mama. Huwag kayong magpasilaw sa ganda. Ang hanapin nyo, character. Kasi yung ganda, isang barog lang nun, pwedeng mawala. Isang pagkakadapa niya sa release ng trend, pwedeng mawala ang kagandahan niya. Ngayon, kung maganda na, pero yung character, nauna na, edi bonus. Pero according to many studies, pag matangkad ka't maganda, malalaki sweldo. Malaki agad ang ino-offer ng interviewer pagka maganda at matangkad, which is wrong. Kasi napakaraming magagaling na tao na hindi ganun ang panggulat nila physically. No? Kaya importante, huwag kang pabubulag, lalo decision maker ka. At lalo kayong mga babae, pipili kayo ng asawa, mapapangasawa. Kung may magandang karakter talaga, magandang karakter, pareho, isang gwapo, isang hindi masyadong gwapo, pumili kayo ng, hindi nyo masabi, no? Kasi wala kayong masyadong kaagaw. Ang hirap daw nung may asawa kang gusto rin maging asawa ng buong barangay. Lagi ka nakikipag-compete, lagi kang insecure. No? Kasi sabi nila, sa dilim naman daw, pare-pareho na rin yun. Kaya, huwag kang masyadong magpa-impress sa mga may itsura. And do not invest only on physical beauty. Huwag puro doon napunta ang pera. Gaano karami sa inyong namimili ng mga magagandang libro para basahin? Nag-i-invest at umaate ng mga seminar na may bayad. Bakit pag Bible study, pagka seminar, pagka tungkol sa mga kabanalan, gusto libre. Gusto pakain pa ng libre. Pero nagbabayad ng 600 para ituwid ang buhok. Libo-libo pa kaya ang binabayad eh. No? Pero pagka Bible, wala bang libreng Bible? Pagka seminar, wala bang libreng seminar? Pagka youth camp, wala bang libre o discount? Pero willing na willing magbayad, no? Para iurong ang pusod sa baba at maging dimple. Parang, bakit gano'n ang mga warp value sa mga tao? Ang mga doktor na mga nasa ER, yung mga talagang agaw buhay, walang ibayad. Kaya tuloy yung mga doktor, walang kitain dahil, syempre, agaw buhay, gagamutin mo na dahil namamatay na to, dumudugo. Pero yung mga doktor na nagpapaganda lang, naglilipat ng nunal dito, gano'n, ang lalaki ng mga kinikita. Kasi ang mga tao willing magbayad ng limpak-limpak sa pagpapaganda, pero hindi sa pagliligtas ng buhay. Do not invest only on that. Huwag lang maging pa-beauty, kundi dapat maging mabuti. Sandali lang ang ganda. Natatandaan nyo nung 1970s, very early 70s, yung pelikula ni Franco Zeffirelli, Romeo and Juliet, si Olivia Hussey. Pagkaganda-gandang babae. Panood yung pelikulang yan, Romeo and Juliet, eto na siya ngayon. Huwag kayong tumingin sa katabi nyo, hindi siya si Olivia Hussey. Si Leonard Whiting, yung Romeo, ganito siya noon. Ngayon, ganun. Hindi naman nila kasalanan. Dahil ito, umandar ang edad eh. Gravity worked and did its part. At lahat ng maganda, magkakaganyan din. Sa katunayan, ang ganda sa sandali. Parang tanghaling tapat lang. Ang bilis lumampas. Ang tunay na kagandahan ng isang babae sa isang lalaki, wala pang 10 taon. Kaya nakikita mo kami sa, ay, tumawid na siya. Yung
Yung matanda na siya, yung may tatawirin ka kasi na biglang matanda ka na. Wala kang magagawa tungkol doon. At habang hinahabol mo ng surgery yan, na lahat ng mata ng 5 babae sa inyo magkakabuka na, no? Pare-pareho pala kayo ng surgeon. Mamaya lahat ng babae sa isang bayan magkakamuka kasi isa yung gumugupit ng mukha nila. Gusto nyo yun? Walang karakter? Tapos tawang-tawa ka na, sabi mo, kasi hindi ka pwedeng humalakak, baka mapilas ang mukha mo. Bakit papahirapan ng sarili? Ang ganda-ganda ng babae na umiidad na alam mong may pinagkatandaan. Nagpalaki ng anak, naging mabuting babae. Tapos kikitingnan mo yung kamay, mga puro kulubot-kulubot kasi maraming nilaban, maraming pinlansya, maraming talsik ng mantika. Sa totoo lang, yun talaga ang magandang babae. Magtataka ka sa nagkaanak at nagkaasat, ang ganda-ganda pa rin, liban na lang super bilyonarya, maraming mga katulong. Anong mga hindi mo ginawang trabahong bahay? Bakit ganyan ka pa rin kakinis? Hindi yun katangian. Maaaring isang malaging kapintasan yun na marami kasi purong pinabayaan. Liban nila ang galing mo rin mag-maintain. Meron namang gano'n, talagang ang galing na ina, tas ang galing pa rin ang kagandahan niya. Yun ang mga tinatawag nating super bonus. Pero among ordinary mortals like us, talagang pagtatrabaho, paglilingkod, bumubukol, pumepeklat. At yun ang talagang tunay na tropeo ng kagandahan. Meron ako isang kilalang tatay, laglag na laglag ang balikat niya. Yung pala, lagi siyang may dalang mabibigat na toolbox kasi mekaniko. Tapos wala siyang sariling sasakyan, buhat-buhat niya kahit saan. Ang ganda naman mga balikat ng tatay na gano'n, yung lumaglag na sa paghahanap buhay para sa mga anak. What is your concept of beauty? A beautiful body is a body that shows how it served well. God, loved ones, country, church. Kaya may mga bayani na may mga halimbawa na tamaan ng bala, may mga peklat, hindi nila ipinapaayos. Kasi yun ang badge of their heroism. Isang patunay na meron sila naging mga paglilingkod. Di ba parang wala ka namang karakter na ang tanda-tanda mo na wala man lang mark yung mukha mo? Kasi bawat mark ng mukha is a story. Is history. So, kailangan appreciatein natin yun. Bakit kaya ang pangit ng kamay niya? Ay, hindi pala pangit ang kamay niya. Kasi mukhang kamay na nagtrabaho. Appreciate. Yung mga asawa naman kasi, pagka nahawihipon niya na yung mga wife niya, yung mga kamay nila magaspang, ba't bigla na binibitawan? Diba? Dapat mong lalong masahihin dahil naglalaba pala siya, namamalansya, nagluluto. Alam niyo yung maghiwa-hiwa ka lang at kung ano, sari-sari talaga nangyayari sa kamay mo. It's important. Huwag tayong magpadala sa standard ng sanlibutan. Huwag tayong magpauto sa advertising. Huwag nating gayahin ang mga artista na 70 years old na, mukha pang 30. It's a joke. Yung generic face, magkakamukha, it's a joke. Don't be enslaved by such warped values. Be free. Age gracefully. And the years will show in your face, in your hands, in your body, and those creases and those warts and those scars tell of a wonderful service to humanity. You are a very beautiful person. Be humble, be good, and be substantial. Kung nagkataong maganda ka pa outwardly. Pero huwag mainggit sa maganda. Magtatabla din kayo balang araw. Sa mga balang araw, magiging magkamukha din tayo. It's good to be beautiful, but what is good will soon be more beautiful. Kaya yung mga ibang mag-asawa lalong nagmamahalan kasi nakikita mo yung karakter. Nakikita mo yung willingness niya na magsakripisyo para sa iyo o sa iyong mga anak. Lalong kakalapit ang loob. Sino yung mga mag-asawa nagkakalayo ang loob? Yung habang lumaandar ang panahon, nakikita mo, unselfish pala nitong napang-asawa ko. Sobra pa ng makasarili ito. Wala na kaming makain, inubo sa bleaching ng tuhod niya. Diba? Yung ayaw niyang masira ang korte ng breast niya, ayaw mag-breastfeed. Para kanino ba yung breast mo? Para sa mga kanto boy? Para maganda ang masipulan habang lumalakad ka sa kalsada? Hindi ba para sa mga anak mo at asawa? Kaya naman yung isa kong kakilala, sabi niya, alam mo, ang ganda-ganda ng boobs ko ng dalaga. Ako, tingin mo parang nalaglag ngayon na nilugaw. Paano naman, ilang anak ko na ang naglambitin dyan, kasama pa ang asawa ko. Sabi nga gano'n, abi talagang naglingkod na boobs ito. Hindi ba? Dapat nagawa ng monumento. Pwede ang gandang-ganda ko, wala namang nagawang lingkod. So, wag niyong ikinakahiya kung parang nilugaw na umuho. Di ba?
ganun talaga. Ang mahalaga talagang naglingkod sa yung buong sambahayan. Pero siyempre, mainam na kung mabuti ka na, mabeauty pa. Kung nakakapag-maintain ka. Pero walang kwenta kung mabeauty lang, pero hindi mabuti. Masama kung ang pagpapabeauty ay hindi tuloy nagiging mabuti dahil naubos yung energy para doon. So pagandahin ang kaluluwa at ang espiritu. Pagandahin ang ugali. Kasi yun ang tinitingnan ng Diyos. Pagandahin ang pagkatao. Invest in your inner beauty. Kung nagme-maintain ka, nag-exfoliate ng balat, ng kikwit ng kuko ng buhok, lalong ine-exfoliate ang espiritu. Lalong mine-maintain ang kaluluwa. 1 John 2:15-16, do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in him. For all that's in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. So kung pwedeng pagsabayin, gusto kong i-dive in, pagsabayin. Kung kailangan pumili ng isa, pumili ng mabuti. Always prioritize character. And always prioritize the honor of your spouse more than what you itch to do. That is what it means to prioritize our families. And that is high worship. That is pure religion. To be very good to your spouse, to your children. God loves it.